Nagawa nga po ng Golden State Warriors na ma-upset at matambakan ng Minnesota Timberwolves 111-85 na pinangunahan ni Stephen Curry na merong 26.7 assist. Bukod sa kanya, nagkaroon rin naman ng malaking ambag dito ang batang player na si Moses Moody na nagtala ng 19 points, 8 rebounds. Siya nga ang naging second option ng team para tulungan si Curry sa offense at scoring. Pero sa kabila ng naging laro nito, nananatili pa rin questionable at kabilang si Moses Moody sa mga plano ng Golden State na gamitin bilang asset para makakuha ng bagong superstar. Kahit man nanalo ang Warriors ngayong araw, wala pa rin naman ngang kasiguraduhan kung maipapanalo pa nila ang susunod na mga laban kung kakayanin nilang mag-compete sa Western Conference gamit ang kasalukuyang lineup. Alam naman nga ninyo, nagbabago ang galaw ng mga teams sa postseason, kaya kung gusto nga ng legit na katulong ni Curry, siguradong mawawala at gagawing asset si Moses Moody sa trade. Samantala, sa unang pagkakataon ngayong season, natalo ang ating defending champion na OKC Thunder ng dalawang magkasunod na beses matapos silang ma-upset ng Toronto Raptors 101-103 sa loob mismo ng kanilang bahay. Hindi na naman dito umubra ang performance ng MVP superstar na si Shai Gilgeous-Alexander na 24 points. Dahil dyan, meron na nga silang kasalukuyang 2-game lose streak at bumagsak ang record sa 37-10 kung saan tuluyan na nga nilang hindi mapapantayan ang best record sa regular season ng Golden State Warriors taong 2016. Kaya marami ang nagtatanong, ano nga bang nangyari sa Thunder at bakit sila biglang nanghihina? Well, ayon sa ilang mga analyst, bukod sa pagkawala ng isa sa mga best player na si Jalen Williams, dala rin naman ito ng napakabigat na pressure ngayon sa depensa at pagdepensa ng titulo. Kung inyong ang matatandaan, halos lahat ng nakaraang defending champ nagkaroon ng struggle sa regular season. Mas namamanage lang naman ito ng maayos ng OKC, kaya medyo maganda pa rin ang pwesto nila sa Western Conference. Sa kabilang banda, aminado ang Los Angeles Lakers kahit man na ipanalo ng kanilang team ang laro sa Dallas Mavericks, masyado pa rin sila ditong nag-struggle. Sa katunayan, kinailangan nga nila ditong gumawa ng ilang mga adjustment para manalo. At isa sa mga dahilan ng malalamya nilang laro dahil sa hindi magandang pinapakita ni DeAndre Ayton na nagtala lamang ng 9 points. Simula nga po sa pagtatala nito ng double-double per game, bumagsak na sa single digit ang kanyang scoring. Hirap nga itong makagawa man lang ng simpleng layup. Bukod dyan, wala rin naman itong depensa at hirap siyang makipagpisikalan. Dahil dyan, napilitan si Coach JJ Redick tanggalin ito si Ayton sa closing lineup laban sa Dallas at mas gusto na lamang nilang gamitin dito si Jared Vanderbilt bilang sentro na merong enerhiya at hustle na makipagsabayan. Sa madaling salita, unti-unti nang nawawala ng impact si Ayton sa Lakers, lalo sa mga clutch minutes, at posibleng isa ito sa maging dahilan para i-trade siya ni Rob Pelinka.